Nasayang na buhay. Republic of the Philippines National Police Commission, Philippine National Police Forensic Group. Inilabas ang resulta ng autopsy sa tunay na pagpanaw ng nasabing nga pong freelance model at sinasabing Viva Max artist na si Gina Lima. Medical legal certification. Mula rin sa mga naging update, hindi nga daw ikinimatay ng freelance model na si Gina Lima ang mga pasa nito sa kanyang hita. Ito'y base na rin sa mga inisyal na resulta ng autopsy. Ayon sa mga pulis, nakitaan si Lima ng paninikip sa dibdib. This is to certify that I have conducted an autopsy examination with case number on that Gina Calvo Lima under undetermined cause. The following initial findings are noted. Post-mortem findings, presence of early marbling, post-mortem change, and post-mortem lividity mostly at the VAC. Autopsy findings, presence of non-fatal external injuries, presence of heart congestion, congested and edematous lungs. Collected the following specimens: stomach content, blood urine, vaginal swabs, and oxygen cut sections. The exact cause of death cannot be determined, pending for toxicology and histopathology results. This certification is issued for the purpose of investigation. Isa si Valentin Rosales sa nagbintang kay Ivan, ang ex-boyfriend ni Gina Lima, na di umano ay nambugbog sa aktres or sa nasabing freelance model at Viva artist at di umano ay iniwan ito hanggang sa ito ay pumanaw. Sabi nga natin sa ating unang update, bago pumanaw o kitlin ni Ivan ang sariling buhay, ay pinakita nito ang CCTV na magkasama sila ni Gina Lima na maayos na nag-uusap at doon ay may caption siya na susundan nito ang ex-girlfriend kung nasan man ito ngayon. At ngayong araw nga ay natagpuan itong si Ivan wala ng buhay sa kanilang mismong tahanan. Kaya naman sa mga mapanghusga, say ng ilang mga netizen, sana maging aral ito sa lahat na hindi porket may naririnig kayong, may nakita kayo o ay may konting alam kayo ay tama na agad para husgahan ng isang tao. Minsan, mas mabilis pa tayong maniwala sa chismis kaysa alamin ang buong katotohanan. We should learn to pause, observe, and understand before we judge. Kasi hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng naririnig ay tama. Be more mindful, be more discerning, and most importantly, always seek the truth before throwing blame. At higit sa lahat, maging mabuti tayo sa kapwa natin. You never know what someone is silently battling. Baka sa simpleng salita mo, mas dumagdag pa sa bigat na dala niya. Words can heal, but they can also destroy. Sweet blank is not a joke, and mental struggles are real. Kaya sana piliin nating maging mabait, maging maunawain at maging dahilan ng pag-angat ng iba, hindi dahilan ng pagbagsak nila. Be kind always. Images are all credit to the rightful owners.